pinagpipilitan mo na iglesia ni Crisbo, masasabi pong ito'y kabobohan. Parang tanga lang po, mawalang galang na po sa salita ko bilang isang tao. Paano ko ba masasabi ito nang hindi ko maiiwasan magsabing parang tanga lang? Diba? Parang tanga lang. Ano pong klaseng pakikipagdebate ito? Ka-tempered. Okay? Ka-brother na tampered. Pero pinagpipilitan mo iglesia ni Crisbo? Gusto mo po ba kaming gawing bobo? Di ako nagsabi niyan. Ikaw ang nagsabi niyan. Ang problema lang, sabi ng kasama mo, wala naman iglesia ni Crisbo eh. Wala naman. Leopoldo, wait lang. Wala lang iglesia ni Crisbo. Pakatang lang yan. Hindi faking reference lang yan. Kahit ako kaya ang gumawa ng faking reference eh. pagkatapos sabi mo, Lahat po tayo ay nagkakamali bilang isang tao na kung si kapatid na Leopoldo Aguilar ay nagkamali ng kanyang letra sa pagsulat ng Kristo ay naging Crisbo, tama ba itong idebate? ang problema lang, sabi ng kasama mo, walang nakasulat na iglesia ni Crisbo. Ang referensyang yan ay gawa-gawa lang yan. Pagkatapos sabi mo, totoo talaga, nakasulat yan. Mali lang. O di, nilaglag mo kasama mo. Sinungalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Una, di ko naman dayunin na saktan ang damdamin ninyo. Oh? Pero nagtaka lang ako. Una, sa Facebook page, although 153 followers ng Tinig ng Karunungan, wala ng video. Hindi lang yan. No? Kung tingnan natin, nang message si Carbornok sa akin, naalala ninyo, napansin niya, may 4 na video ang natira. Pero nang tiningnan ko ang channel niya, nagulat din ako. Dahil mula sa 4 na video, wala na talaga. Deleted. Lahat ng mga video niya. Yung sagutan namin, pati na yung iba pa. No? At imposible naman kung nahack ang channel na ito. Dahil pag nahack ang FB channel, YouTube mo, mahack din ang Facebook. Iba kasi yon. Pag mahack ang Facebook page, basta-basta ding mahack ang channel. Pero nagkasabay talagang tinanggal ang channel at may nag-message sa atin. Ito ang message niya na pati na daw sa channel ng Munting Kaalaman. Ito ang message niya. Sabi niya, babasahin natin ha. Sabi niya, ito, yes, pati si Munting Kaalaman, dinilit niya din ng video about INC. Balik na siya talking about politics, which okay naman pakinggan kahit DDE siya, topic niya yan. Yun. Panoorin natin kung talaga bang wala na yung mga video, no? Yung sinabi niya. Una, wala na talaga ang video ni Tinig ng Karunungan. Punta tayo kay Munting Kaalaman. Ito. Puro politika. Dinilit talaga niya yung video na may kaugnayan sa
sagutan namin yung video sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo'y tao, hindi Diyos. Nawala dito, oh. Oh, pero may BB giant, ano to? Jesus. Tingnan natin yan. Oh, ito, video. Parang nawala yung sagutan namin, ha? Pero si Michelle Hapina, ito, 4 days ago, binanatan niya ako at 3 days ago, so binanatan din niya ako at grabe ang atake personal niya. At pakinggan natin siya, ha? Ito ang bahagi, mga kapatid, sa kanyang banat. Ibig sabihin, kung ano lang yung nakasulat doon sa Bible, ay pawang katotohanan na pinaliwanag lang ng aming pong mga ministro. Ngayon, ang nakasulat sa Bible ay pawang katotohanan daw na pinapaliwanag lang ng mga ministro. O sige, kung pawang katotohanan ang nakasulat sa Bible na pinapaliwanag ng mga ministro, ang tanong, di po ba sabi ng mga ngaral na kasama ninyo o mga ministro, na ang Iglesia Katolika ay siyang unang iglesia ni Kristo? Miss Michelle, di po ba gusto kang sagutin ko? Sinagot na kita. Ikaw ba'y maniniwala sa pahayag ng mga mangangaral ninyo na ang Iglesia Katolika ay siyang unang iglesia ni Kristo? Si Michael Sandoval, Ministro Michael Sandoval, ang nagpahayag niyan. Sa susunod natin replay yan, Michael Sandoval. At hindi lang, kahit si Cesar Sinita, na grabing pamimersonal, ano nangyari sa kay Cesar Sinita? Iwala na din. So maniniwala ka ba na ang iglesia ang Katoliko ay siyang unang iglesia ni Kristo? Ngayon, kung sundin natin yung argumento mo na ang ginawa ng mga ministro ay ang pagpapaliwanag lamang sa ano? Ano lang yung nakasulat doon sa Bible ay pawang katotohanan na pinaliwanag lang ng aming pong mga ministro. So ibig sabihin, pawang katotohanan yung sinabi ng mga ministro ninyo na ang Iglesia Katolika ay siyang unang iglesia ni Kristo. Ang tanong, nasa Bible ba yan? Nasa Bible ba yan? O nasa history? Asan galing? Nasa pasugo ninyo yan na ang Iglesia Katolika ay siyang unang iglesia ni Kristo. Tinatanggap ba ninyo yan? Aber? Okay, tuloy natin. Ngayon, pakinggan niyo po. Ang sagot niya doon sa kadebate niya ay parang bata, paninira, at sorry to say po sa salitang ganito, parang tanga lang. Yan. Tatak na ba sa pagiging miyembro ng iglesyang inaniban mo ang pamimersonal gaya sa mga kasama ninyo? Aba, dahan-dahan ka, yung mga kasama mo, Miss Michelle, tinanggal na yung mga video nila. Si Sinita na ilang taon ang bumanat sa akin. At sa simbahang Katoliko, ala na din, tinanggal na din. Si Tinig ng Karunungan, bago lang natin nagkasagutan kami. Lahat ng mga video tinanggal din. Pati sa dahan-dahan ka, baka susunod ang channel mo. Tuloy natin. No, wala
po sa hulog, wala ang sagot mo sa tama. Bakit? Pakinggan Wala sa hulog daw ang sagot ko, wala sa tama. natin. Piki daw ang pasugo? Yan. Ikaw po ba'y maniwala sa sinabi ng kasama mo na yung pasugong ginamit ko ay piki? Maniwala ka ba? Hindi, dahil sabi niya, ang pasugo na yan ay nagkamali lang daw. Ano ba yung pasugo na yan? Ito po ang nakasulat sa pasugo na ang may akda ay si kapatid na Leopoldo Aguilar. Yes, ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo. Pero ano ang mabasa? Ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglingkod ng tao sa Diyos. Sabi ng kasama mo, piki daw umano ito, gawa-gawa lang. Pero iba ang paliwanag mo. Nagkamali lang si kapatid ng Leopoldo. Sige, palagay natin, nagkamali siya. Ang layo naman, Iglesia ni Cristo, ang letter T sa V. Ang layo. Pero ang punto dito, di ba ito napansin sa dami ninyo na kaanib mula pa noon, di ba yan napansin at di ninyo binasa ang pasugo ninyo na may nakasulat na Iglesia ni Cristo? Dahil kaugalian na sa pasugo ninyo, ang dami kong mga pasugo magasin ninyo dito, kaugalian na, pag may mali, may erratum. Nagsusuwagan ang pahayag ninyo. Yung isang kasama mo, paparinig natin mamaya mga kapatid, sabi, hindi yan sa amin, gawa-gawa lang yan. Ang sa iyo, ina-admit mo na pasugo magasin talaga yan, nagkamali lang. Pero kung nagkamali ang naturang pasugo, sige nga, meron bang erratum na yung Iglesia ni Cristo nagkamali lang sa pag-type? Ba't walang erratum? Wala bang nag-report? O wala bang nagbasa sa inyong pasugo? Ako lang ba ang nakabasa sa Iglesia ni Cristo? Ba't walang erratum? Okay, tuloy natin. Tuloy natin siya. Eto, pansinin ninyo. Ano ang sabi ng INC? Ginamit ko pa dito sa kanilang pasugo. Baka sabihin na naman niya. Pakinggan nyo, dinagdagan. How about itong nakasulat sa pasugo ninyo na ang may akda ay si kapatid na Leopoldo Aguilar? Basahin mo Ang dito. Iglesia ni Cristo Ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Baka sasabihin naman niya na ang Iglesia ni Cristo, dagdag ko naman sa kanilang sariling pasugo ito. Saan mabasa kaya sa Biblia ang Iglesia ni Cristo? Kita nyo po? Kasinungalingan pag palaging paulit-ulit ay magmumukha talagang katotohanan. Tama. Pinagmumukha mo pong katotohanan na pakikipagdebate mo, di ba? So pinamumukha daw ang katotohanan ang pakipagdebate. Ang tanong, hindi ba totoo na nakasulat sa pasugo magazine ninyo ang pangalang Iglesia ni Cristo? Ito, ang Iglesia ni Cristo ay kailangan. Sige, palagay natin, nagkamali yan. Di po ba kaugalian na ng editor ninyo na pag may mali, maglabas yan ng erratum? Tanong, may erratum ba na inilabas? Para ituwid na yung nakasulat na Iglesia ni Cristo ay mali pala. Aber? Okay, tuloy natin. Matatawag po bang debate na alam mo naman ang pangalan ng religion, no? Ang pangalan po ng relihiyon ng iyong kadebate ay Iglesia ni Cristo, pero sasabihin mo Iglesia ni Cristo?
Anong nabasa mo dyan? Ha? Kayo ang official, ang Pasugo Magazine ay official ninyo yan. At sa official ninyong magazine, di naman ako ang nagsulat niyan. Si Leopoldo Aguilar. Dito sinabi niya si kapatid na Leopardo daw. Miss Michelle, Leopoldo po yan, hindi yan Leopardo. Mamaya, parinig natin siya. Oh, imagine kahit na yung pangalan ni Leopoldo Aguilar, ginawa mong Leopardo. O ito, ang Iglesia ni Cristo, palagay natin, sige, nagkamali yan. Ang layo naman, no? Sa letter T, pagkatapos naging letter B. Pero di po ba kaugalian na talaga ng mga lalo na sa editor-in-chief sa Pasugo ninyo, na pag magkamali, maglabas talaga yan ng erratum sa susunod na isyo. Okay. Meron bang erratum na inilabas para ituwid na yung Iglesia ni Cristo na yan ay mali? Okay, tuloy natin. Tuloy natin. Para pong salitang bobo. Nagtaka ako, sila paulit-ulit na sinabi na bubo ako, pero nagtaka talaga ako kung bakit apektado pati na channel nila ng mga kasama niya. Take down, channel ni Sinita. Take down, channel ni Munting Kaalaman. Oh. At sa Tinig ng Karunungan na nagkasagutan kami, asan na yung video niya? Tingnan natin sa susunod dahil ang dami pang mga dapat sagutin natin. Nanawagan si Miss Michelle na sagutin ko daw siya. No, sige, pagbigyan natin. Okay, tuloy natin. Alam mo na po sa una't una pa lang na ang kadebate mo ay Iglesia ni Cristo. Pero pinagpipilitan mo na Iglesia ni Cristo. O ano yung nakasulat na yan? Di ba sabi sa kasama mo na hindi yan totoo? Gawa-gawa lang. Madali daw mag-imbento. Narinig mo ba yan? Napakinggan mo ba yung sabi niya? Gawa-gawa ko lang daw. Ang tanong, kung di niya pinaniniwalaan na yung Iglesia ni Cristo na nakasulat sa Pasugo Magazine ay totoo dahil gawa-gawa lang yan, iba't sinabi mo na nagkamali lang ang Pasugo? Di kinumpirma mo na nagsinungaling yung kasama mo na hindi nag-exist ang Iglesia ni Cristo sa Pasugo dahil ang Iglesia ni Cristo ay gawa-gawa lang namin. Okay. Eto, pakinggan natin ang kasama niya bago natin ituloy. Ito ang kasama mo. Ginamit ko pa dito sa kanilang Pasugo. Baka sabihin na naman niya na dinagdagan. How about itong nakasulat sa Pasugo ninyo na ang may akda ay si kapatid na Leopoldo Aguilar. Basahin mo Ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Baka sasabihin naman niya na ang Iglesia ni Cristo, dagdag ko naman sa kanilang sariling Pasugo ito. Saan mabasa kaya sa Biblia ang Iglesia ni Cristo? Itong sulat naman ni Leopoldo Aguilar, Ministro Leopoldo Aguilar, na sinasabi ang Iglesia ni Cristo. Okay ka ba dito sa ngayon ka rito, bro? Iglesia ni Cristo? Ano, bro? Iglesia ni Cristo. Yan ang nakalagay, bro. Iglesia ni Cristo. So, bro, putol-putol ka sa akin eh. Palinaw nga ulit. Paulit na lang. Ito sinasabi ba na sinulat ni Ministro Leopoldo Aguilar
ang iglesia ni Crisvo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Ang tanong mo dito, Brother Wendell, Ang tanong ko dito, bakit Iglesia ni Crisvo ang pangalan ninyo? bakit daw iglesia ni Crisvo ang pangalan dito? Alam mo bro, wala namang iglesia ni Crispo. Unang-una, sa kapilya ng Wala raw, Brother Wendell, paki-close up, Brother Wendell, para natin makita. Yun klarong-klaro, pasugo nila yan. Hindi yan kotisyon. hindi naman iglesia. Wala namang iglesia ni Crispo eh. Wala namang. Leopoldo, wait lang. Wala pang iglesia ni Crispo. Pakatang lang yan. Eto na nga. Ikaw, puro ka reasoning eh. Ayan, nakikita sa screen ngayon, oh. Ang iglesia ni Crispo. Ayan, oh. Ang iglesia ni Crispo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Oh. Yung iglesia ni Crispo na yan, sino yan? Yan ba pangalan nyo? Hindi faking reference lang yan. Kahit ako kaya ang gumawa ng faking reference eh. Piki reference, pasubo ito. Pasugo nila yan. O yan Miss Michelle, sabi ng kasama mo, picking reference ang gamit ko. Ang dali talaga pasinungalingan pag maipit. Pero kung sinabi ng kasama mo na picking reference ang gamit ko, ba't sinabi mo na nagkamali lang si kapatid na Leopoldo? Nabanggit niya, Leopoldo, no? Nagkamali lang si kapatid na Leopoldo. Sige, palagay natin nagkamali. Pinasinungalingan mo naman yung sinabi ng kasama mong INC na picking reference ang nakasulat na Iglesia ni Crispo. Pakinggan natin muli si Miss Michelle. Kristo? Meron po ba sa Bible? Ibabalik ko sa'yo. Meron po ba sa Bible na nakasulat na Crispo? Yun ang problema. Kaya nga tinanong, asan galing yung Iglesia ni Crispo? Nasa Bible, Roma 16:16. Ang nakasulat, mga Iglesia ni Cristo, di po ba? Tinanong yan sa debate si Ministro Ramel Parma. Tinanong siya. Diba? Tinanong siya, sa Roma 16:16, Iglesia ni Cristo ginamit mo. Kayo po ba ang tinutukoy sa Iglesia ni Cristo, Roma 16:16? Sige. Hintayin na. Si Miss Michelle, sagutin mo yan. Roma 16:16, Iglesia ni Cristo. Miss Michelle, kayo po ba ang tinutukoy dyan na Iglesia ni Cristo? Tayin ko yan Sagutin mo yan. Dahil may susunod pa na katanungan. Kung sasabihin mong, kami po ang tinutukoy sa Roma 16:16 na Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo pala. Okay, tuloy natin. Para po sa mga nanonood na gusto mong gawing bobo, kahit bata pong kapapanganak pa. So grabe naman. Ang nanonood pa ang gawing di ko on air dito yung pahayag niya. Natuto magsalita ng di oras, masasabi pong ito'y kabobohan. Yun. Sa inyo yung Pasugong Magasin. Di ba? Kung yung sinabi mo kabubuhan, ang Iglesia ni Crispo, Miss Michelle, lagot ka sa editor-in-chief sa Pasugong Magasin ninyo. Sino ba may akda niyan? Ministro ba yan? Di. Pagkatapos sabi mo, nagkamali lang, may iratong bang inilabas para ituwid na nagkamali? Yan, matagal na yan ang Pasugong Magasin. Wala bang nakabasa na Iglesia ni Crispo ang nakasulat para i-report sa editor na nagkamali para maglabas ng iratom? Kumakalat lang talaga yan at ipinamigay na walang nagbasa at nagkataon lang na nabasa ko na Iglesia ni Cristo o Iglesia ni Crispo.
Ngayon, kung kinumpirma mo na sa inyo yung Pasugo Magazine na yan, ngunit nagkamali lang, abay, anong nangyari ngayon? Nilaglag mo yung kasama mong INC na nagsabing, hindi naman yan totoo. Wala namang nakasulat na Iglesia ni Cristo. Gawa-gawa lang yan na reference. Di ba? Inilaglag mo ang kasama mo. Tuloy natin. Kahit isang taon na bata, kaya ka pong sagutin. Wala pong nakasulat sa Bible na Iglesia ni Cristo. Wala nga. Wala talaga sa Bible Iglesia ni Cristo. Nasa pasugo lang ninyo yan. Nasabi ng kasama mo na INC, di ba? Kasama mong INC nagsabi. Anong sabi niya? Hindi totoo man no, nakasulat sa pasugo yan. Pagkatapos, kinumpirma mo sa vlog mo na totoong nakasulat, mali lang. O de, nilaglag mong kasama mo. Balikan natin yung kasama mo ha. Ginamit ko pa dito sa kanilang pasugo, baka sabihin na naman niya na dinagdagan. How about itong nakasulat sa pasugo ninyo na ang may akda ay si kapatid na Leopoldo Aguilar. Basahin mo Ang ito. Iglesia ni Cristo Ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Baka sasabihin naman niya na ang Iglesia ni Cristo, dagdag ko naman sa kanilang sariling pasugo ito. Saan mabasa kaya sa Biblia ang Iglesia ni Cristo? Itong sulat naman ni Leopoldo Aguilar, Ministro Leopoldo Aguilar na sinasabi, ang Iglesia ni Cristo. Okay ka ba dito? Sa ngayon ka rito bro? Iglesia ni Cristo? Ano bro? Iglesia ni Cristo. Yan ang nakalagay bro, Iglesia ni Cristo. So, bro, putol-putol ka sa akin eh. Palinaw nga ulit. Paulit na lang. Ito sinasabi ba na sunulat ni Ministro Leopoldo Aguilar, ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Ang tanong mo dito, Brother Wendell? Ang tanong ko dito, bakit Iglesia ni Cristo ang pangalan ninyo? Bakit daw Iglesia ni Cristo ang pangalan dito? Alam mo bro, wala namang iglesia ni Cristo. Unang-una, sa wala raw, Brother Wendell. Paki-close up, Brother Wendell, para natin makita. Yun klarong-klaro, pasugo nila yan. Hindi yan kotisyon. Hindi naman wala namang iglesia ni Cristo eh. Wala namang. Leopoldo, wait lang. Wala pangalan iglesia ni Cristo. Ni Cristo. Pakatang lang yan. Eto na nga. Eto na nga. Ikaw, puro ka reasoning eh. Ayan, nakikita sa screen ngayon oh. Ang Iglesia ni Cristo. Yan oh. Ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Oh. Yung Iglesia ni Cristo na yan. Sino yan? Yan ba pangalan nyo? Hindi, faking reference lang yan. Kahit ako kaya ang gumawa ng faking reference eh. Faking reference? Ayan. Faking reference ang sabi ng kasama mo. Walang nakasulat na Iglesia ni Cristo sa pasugo ninyo. Pagkatapos, nilaglag mo siya. Sinabi mo sa channel mo na may nakasulat sa pasugo na Iglesia ni Cristo, pero nagkamali lang. O di nilaglag mo ang sinabi ng kasama mo na picking reference. So, lumitaw ngayon na yung kasama mong nagsabing picking reference ang Iglesia ni Cristo na nasa pasugo na kinumpirma mo na nakasulat talaga. Sinong pinalitaw mo ngayon na nagsisinungaling? Alang naman na ako na nagbasa lang sa nakasulat na Pasugo Magazine ninyo. Okay, tuloy natin siya. Itong sulat naman ni Leopoldo Aguilar, Ministro Leopoldo Aguilar na sinasabi, ang Iglesia ni Cristo
Okay ka ba Di ba? Parang tanga lang po. Mawalang galang na po sa salita ko ha bilang isang tao. Oh, walang galang. Ah, oh, ah, ikaw ang nagsasalita niyan. Una, yung mga lumabas sa bibig mo ay naglalarawan yan sa iyo mismo at lalo na sa inaniban mo. Kaya dahan-dahan ka, kapatid. Di po galit kayo ni Eliseo Soriano sa mga lumalabas sa kaniyang bunganga. Pero abay, lumitaw na ngayon na walang pagkakaiba na sa kay Soriano. Yung siguro bunsod lang sa damdamin niya na para idipinsa ang iglesia ni Crispo na nakasulat sa Pasugo Magasinela. Tuloy natin. Ano ko ba masasabi to nang hindi ko maiiwasan magsabing parang tanga lang? Oh, so paano daw niya maiiwasan? Turuan ninyo nga siya. Mga mahal na kapatid na mga ministro, na siguro nagsubaybay kayo ngayon kay Miss Michelle, no? O, paano daw umano maiwasan niya? Sana maturuan niyo naman siya. Paano niya maiwasan yung mga pagsasalita na hindi kagaya kay Mr. Eliseo Soriano? Tuloy natin. Di ba? Parang tanga lang. Yun. Ito ba'y tatak na talaga sa pagiging kaanib mo sa siktang ayon sa pasugong dinala mo, may nakasulat na Iglesia ni Crispo. Okay. Palagay natin yung sinabi mong nagkamali. Pero ang sunod na tanong, kung nagkamali yan, may maikapakita ba kayo na pagtutuwid, erratum? Dahil may mga pagkakamali sa Pasugo Magazine na sa susunod, may kopya ako, sa sunod na issue, naglabas talaga ng erratum. Oh? Kaya, dito, sa pagsagot niya, ang di niya napansin, nilaglag niya ang kaniyang kasamang INC na nagsasabing, wala naman nakasulat sa Pasugo naming Iglesia ni Crispo. Gawa-gawa lang niya, dali lang niyang gawin. Oh. Dinilaglag mo nang sinabi mong totoo nga na may nakasulat pero mali lang. Tuloy natin. Na alam nyo naman po ang kadebate nyo ay Iglesia ni Cristo, pero dahil wala kayong maisagot sa kadebate nyo, ay sasabihin nyo pang, ang Pasugo. Mali po. Hindi ako sasagot. Siya ang dapat sasagot dahil ako ang nagtanong. Alang naman, ako ang nagtanong pagkatapos sangayon kayo, ako din ang sasagot. Ha? Miss Michelle, ako ang nagtanong dahil nasa Pasugo Magazine ninyo na di pwedeng tatawagin ng ibang pangalan ang iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung di pwedeng tatawagin ng ibang pangalan, ginamit ko yung Pasugo Magazine ninyo. May nakasulat, Iglesia ni Crispo. Anong sabi ng kasama mong Iglesia ni Cristo na kay Felix Manalo? Di po ba sabi niya? Hindi totoo na may nakasulat na Iglesia ni Crispo. Gawa-gawa lang yan. Oh, yan naman ang malinaw na sabi niya, pahayag. Pero nang sinagot mo ako at sinabi mong nakasulat talaga yan, di nilaglag mo ang kasama mo na nagsabing hindi totoong nakasulat yan. Gawa-gawa lang na referensya. Nagiging diferensya talaga kayo. Tuloy natin. Ito ang nagsulat. Ang Pasugo nyo ay ito ang sumulat si kapatid na Leopoldo Aguilar. Okay? O, nakalagay dito, ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo. Ayan, o. Pamagat pa lang po, di ba? Ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo. Pero pinagpipilitan mo, Iglesia ni Crispo. Gusto mo po ba kaming gawing bobo? Di ako nagsabi niyan. Ikaw ang nagsabi niyan. Wala kong sinabi diyan. Ikaw na ang nagsabi. Ang
yan ng mga mahal na Iglesia Katolika, gusto mo pong lokohin at gawing bobo? O ang mga nanonood daw na mga kaanib sa Iglesia Katolika, yun daw gustong gawin kong, sabi niya. Na parang binabanggit mo na Iglesia ni Crisbo? Ano, parang binanggit ko daw. Anong parang binanggit? Binanggit ko nga dahil nakasulat yan. O ba't duda ka na parang binanggit ko? Binanggit ko nga Iglesia ni Crisbo dahil nakasulat yan. Ang problema lang, sabi ng kasama mo, walang nakasulat na Iglesia ni Crisbo. Ang referensyang yan ay gawa-gawa lang yan. Pagkatapos sabi mo, totoo talaga, nakasulat yan. Mali lang. O di, nilaglag mo kasama mo. Di ba? Ano pong klaseng pakikipagdebate ito? Ka-tempered. Okay? Ka-brother Katimpered daw. Ano yan? Sa cellphone. na tampered. Ikaw talaga, Michelle. So, sandali ha. Yan talagang paulit-ulit nilang nilabas. Di nila napansin na yung pagtatampered, pagtatampered, matagal nang ginawa nila yan. Sa anong paraan? Okay, na. Pakita ko sa iyo, Miss Michelle ha, kung sa anong paraan na tinampered din niyo anong mga ministro mo. Na, pakita ko sa anong paraan na tinampered ng ministro ninyo. Yung aklat, kahit nga Biblia, pakita ko pa yung Biblia, yung aklat Katoliko, Miss Michelle, na ang pamagat ay ang aking Birhing Maria. Ang aking Birhing Maria na ginagamit ng mga ministro mo. Abay, tingnan mo, sino ang magaling magtampered? Dahil, paano ninyo yan sasagutin? Hintayin ko, yan Miss Michelle ha, na sagutin mo yung sinabing pagtampered. Pakita ko muna. Ito mga kapatid. Paulit-ulit na natin itong pinakita sa inyo para matuklasan ninyo. Ito. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka. So, pahina 63 sa aklat na ang aking Birhing Mariang tagapamagitan. Asan ba yun? Ito na. Ito. Pinakita talaga sa TV ninyo, TV screen ninyo. Na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang pahina 63 ha. Ito. nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Yan. Ang nakasulat, nasa pahina 63 daw sa aklat na ito. Pahina 63 ha. Pakita ko sa iyo. Dahil sabi mo tampered. Ito ang aklat. Miss Michelle. Alam mo ba na mula sa pahina 1, eto, hanggang pahina 18 lang yan. Kita mo? Pahina 18. Okay. Wala nang pahina 19. Page 19. Tanong, ba't sa ginamit ng ministro mo, Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan,
Sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay. Sapagkat sige. Diyos kang Pakisagot nga. Pakita ninyo ang aklat na ito. Bidyuhan ninyo. Na may page 63. Dahil hanggang 1 lang yan. 1 hanggang 18 lang yan. 18. Wala nang 19. Wala nang 19. Kaya yung sinabi ninyong tampered, di yata ninyo napansin na yung pagtatampered ninyo ay sinagot lang namin yan. Huwag naman kayong magalit. Sinagot lang namin yan. De lang yan. Pinakita pa namin. Dito, di ba si Cesar Sinita bago nawala siya tulad sa channel ni yung channel na Tinig ng Karunungan. Bago siya nawala. Eto, na-booking din. Sinabi niyang tampered ito. Dinikitang ko raw. Ito. Bueno, bubuksan natin Titingnan natin yung Ayan po, napakawalang Apokalipsis 13:18. Napakawalang Tingnan natin kung may dikit. Ayan, Ayan. Ito po ang lugar na yun. Ito po. Ito po. Ayan po yun. Yan. Ayan po yun. Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. So, wala daw dikit. Yun ang sabi ni Sinita. Pero, kung may dikit man yan, dahil kitang-kita na dinikitan talaga, eto, pakita natin, may dikit. Yan. So, sinabi nilang tampered, pero gumagamit ng ganito, kasi ang nakasulat dito. Ang ginawa nila, yung dahil kanang kamay, sa noo. Yun ang nakasulat. Kanang kamay, sa noo. Anong ginawa? Ang ginawa niya, napansin niyo ba? Ang dinikitan ng at. Yan Klarong-klaro, ginupit, Titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit. Ayan. Ito po ang lugar na yun. Ito po. Ito po. Ayan po yun. Ayan po. Ayan po. Para pang ipalitaw niya, wala talagang dikit. Pero alam niya na may dikit. Kaya ang sabi niya, ayan po yun. Kung may dikit man yan, kung may dikit man yan, ibig sabihin, para pang di niya aaminin na may dikit talaga. Kung may dikit man yan, anong gusto niyang ipalitaw? Hindi ako ang may gawa. Di daw siya ang may gawa. Sino ang may gawa? Depinsor Katoliko. Depinsor Katoliko daw ang gumawa. Dinikitan. Yung nilagyan ng at, dinikitan, Depinsor Katoliko. Pagkatapos siya ang may dala sa Bible. O kaya si Monsignor daw. Si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Inyo talibugok. Yan. Pagkatapos, sasabihin tampered. Okay, tuloy natin. Ayan. Okay? Lahat po tayo ay nagkakamali bilang isang tao na kung si kapatid na Leopoldo Aguilar ay nagkamali ng kanyang letra sa pagsulat ng Kristo ay naging Krisbo, tama ba itong idebate? Di, tamang-tama. Bakit? Sabi ng kasama niyo, hindi totoong nakasulat yan sa pasugo. Pagkatapos sabi mo, totoong nakasulat, nagkamali. Di nilaglag mong kasama mo. Tuloy natin. Ang layo po ng debate mo, sa dapat ay sinagot mo yung kadebate mo. Di pwedeng ako ang magsagot dahil kung napansin mo, ako ang nagtanong diyan.
Natotoo ba ito nakasulat sa Pasugo Magazine ninyo na Iglesia ni Crispo? Alang naman ako ang nagtanong pagkatapos ako din ang sasagot. Hindi ganun. Okay, tuloy natin. Oh. Sa ngayon ka rito bro, Iglesia ni Crispo. Ano bro? Iglesia ni Crispo. So dito, ibig sabihin, di alam kahit ng kasama niya. Di alam na may Pasugo Magazine pala na ang nakasulat, Iglesia ni Crispo. Yan ang nakalagay bro, Iglesia ni Crispo. So, bro, putol-putol ka sa akin palinaw nga ulit. Ito sinasabi ba na sinulat ni Ministro Leopoldo Aguilar, Shout ang out po, mga Iglesia ni kapatid. Crispo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Ang tanong mo nito, Brother Win, Tingnan nyo nga po, pati kasama nyo nakikipagdebate, ginagago nyo po yung sarili Pati kasama nakipagdebate, tinanong. Binasa yung Pasugo Magazine ninyo. Ano sabi ng kasama mo? mo. Yung sarili nyo, mawalang galang na po. Niloloko nyo po yung sarili nyo. Ba't niluluko namin ang sarili namin? Na tinanong lang yung kasama mo. Na sinabi ng kasama, hindi naman totoo yan na nakasulat sa Pasugo Magazine. Kung merong ganyan, gawa-gawa lang yan. Che? Andin niya napansin, nilaglag niyang kasama niya. Okay? Hindi pwedeng i-debate ang pagkakamali sa pagsusulat. Kuwari, sinulat ko dito. And Okay? then, anong sinulat mo dyan? Ang pangalan mo ay katampered. Oo, katampered. Nilagay ko dyan, katampired. Iba katampik. O, ibig sabihin, wala na ako dun sa topic, nandun na po kayo sa pang-aasar na lang at kawalang kwentahan ng inyong Wala na sa topic daw, pang-aasaran. Bakit naasar ba kayo sa nakasulat sa Pasugo Magazine na Iglesia ni Crispo? Sa inyo naman yan. Di ba? Ginamit lang natin sa pagtanong. Kung sasagutin ng kasama mo na nagkamali lang si kapatid na Leopoldo, may sunod na tanong. Alam mo ba na pag magkapali ang nakasulat sa Pasugo Magazine, ang nagsulat, sa susunod na isyu, maglabas yan ng erratum sa Pasugo Magazine. Alam nyo ba yan? Dahil ang sunod na tanong, dahil nagkamali, at alam nyo na may erratum talagang ilabas para ituwid ang mali, meron bang erratum sa Iglesia ni Crispo na nakasulat sa Pasugo Magazine? lalaban. Okay? Alam niyo ng Iglesia ni Cristo, sasabihin niyo Iglesia ni Crispo? Ang tanong ko, hindi ba pwedeng magkamali? Ang nagsulat nito, for example, si Leopoldo Aguilar. Leopoldo yan. Hindi yan Leopardo. Ikaw talaga. Ministro yan ng INC. Yung Leopardo, isang uri yan ng hayop. Yung Leopardo, hindi yan uri ng ministro. Miss Michelle, ano daw? Iglesia ni Cristo, sasabihin nyo Iglesia ni Crispo? Ang tanong ko, hindi ba pwedeng magkamali? Ang nagsulat nito, for example, si Leopoldo Aguilar. Alam niyo naman po, pamagat Leopoldo yan, Leopoldo. pa lang, ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo, ayan malinaw na malinaw Iglesia ni Cristo, pero ang sagot mo lang at idinidebate mo, ang Iglesia ni, ayan nagkamali lang ng sulat, Crispo. So nagkamali ng sulat, Crispo. Dahil nagkamali ng sulat, meron bang erratum na inilabas? Kung nagkamali ng sulat, inilaglag mo yung kasama mo na nagsabing hindi totoo na may nakasulat na Iglesia ni Crispo. Hello, Michelle Apina, shout out. Shout out po brother at sa lahat. Lahat po tayo ay tao lang, walang perpekto. Hello. So, yun lang. Bahagi lang yan. Bahagi lang yan. Dahil nanawagan talaga si Michelle na sagutin ko daw. Bahagi lang muna ang sinagot natin sa susunod. Itutuloy natin yan, Miss Michelle.